kayo sa mga pagkaing walang dating? Wes, ito po ang dapat nyong namnamin. Mga pagkain may mga kakaibang kombinasyon, gaya ng dessert na hinaluan ng bacon. Pasok, Good News Girl Bea. Okay, break muna. Mukhang mahaba-haba yung break ngayon ah. Ano kaya masarap kainin? Ice cream kaya? Tacos? O cupcakes? Worry no more dahil ang mga old-time favorites meron na raw bagong twist. Ang tacos na gawa sa corn wheat na pinalamanan ng giniling na karne, lettuce at cheese, meron ng Pinoy version ngayon. Ang tacos ay isang Mexican dish na nakahiligan na nating mga Pinoy. Pero kung sawa na kayo sa original na tacos, may bagong version na hindi lang masarap, masustansya pa. Introducing Tacos with Malunggay. Ito ang tuna mushroom curry tacos with malunggay, ang latest bite-sized and healthy snack. Kasi normally, di ba, yung tacos malaki. Mahirap siyang kainin. So, we thought of making something na mas maliit, mas madaling kainin. Pero bakit po sa dinami-dami ng vegetables dito, bakit malunggay pa yung napili niyong gawin siya? Kasi malunggay, kasi nutritious siya, una. Plus, Filipino-made siya. Mas makikita siya dito sa atin. Tapos, yung market kasi natin, we want to put a twist na mas makaka-relate yung mga Filipino. So, we use yung malunggay. Ang malunggay mayaman sa vitamin C, calcium at protein. Kaya siksik daw sa sustansya ang kanilang malunggay taco shell. Hindi mo malalasahan na may gulay siya. Normal lang, lasang ordinary na taco shell. Pero with the nutrients ng malunggay. Rich in goodness pero simple lang daw ang paghahanda nito. Ang kanilang malunggay taco shell pinapalamanan lang ng kanilang special tuna mushroom curry filling na siksik naman sa vitamin A. Nilalagyan din ito ng garlic sauce, salsa at hot sauce. Yan ang sustansya with a spicy kick. Sarap! Ang malunggay tacos mabibili sa halagang 60 pesos per 6 pieces. But don't take it from me, kinuha ko rin ang opinyon ng masa tungkol sa malutong na meriendang ito. Nalalasan ko yung yung spicy. Tapos pagka-cracklings yung pagkagato. Yung sarap! Pero kung sweet snack naman ang hanap mo, siguradong papatok sa iyong panlasa ang paborito nating ice cream. Ang impluwensyang ito na galing sa mga Amerikano na hanapan ng modern twist. Na matitigman sa kakaibang ice cream boutique na matatagpuan sa Teachers Village sa Quezon City. Teams, ako, tsaka si Oliver, who was with me with the ice creamist. Parehas kaming mahilig sa ice cream. So, we decided to come up with an ice cream na kakaiba naman yung panlasa, tsaka kakaiba yung serving. Kakaiba ang preparation ng ice cream dito dahil ang cream finreeze gamit ang liquid nitrogen. Hindi talaga siya ginagamit para pausukin yung ice cream. Ginagamit natin yung liquid nitrogen para mapatigas yung ice cream since we don't use ice. Kasi kung gagamit tayo ng ice, kapag kumakain tayo ng ice cream, nakakangilo. Unlike when we're eating the ice cream, na gumagamit tayo ng liquid nitrogen, mas swabe, mas soft yung texture niya. Ang liquid nitrogen ay isang uri ng liquid refrigerant o pampalamig. Dahil may kakayahan ito mag-freeze ng liquid cream sa loob ng 1 hanggang 5 minuto lang. Sa katunayan, matagal na itong ginagamit sa ibang bansa sa larangan ng ice cream production. At dahil mas mabilis ang proseso ng pagyelo ng cream, mas maliliit ang grains na nagpapatigas sa ice cream, kaya mas creamy ang texture nito. Pero bukod sa ice cream, kilala rin sila sa mga kaibang frozen dessert, tulad ng tinatawag nilang Dragon's Breath. We call it the dragon's breath basically because of the idea that once you eat it, once you breathe, it's just like you're breathing like a dragon. Kaya naman sikat na sikat ito sa mga kabataan. So dip it for 15 seconds, then just one bite. Kailangan lang ibabad sa liquid nitrogen ang bite-sized goodies tulad ng s'mores. Ito ang toasted marshmallow na nakasandwich sa biscuits. At ito naman ang kanilang panalong popcorn dahil hinaluan naman ito ng bacon. Masarap po kasi hindi siya tulad ng finreeze mo na popcorn na parang basta sobrang unique po ng lasa. Naglalaro sa halagang 55 hanggang 158 pesos ang kanilang mga ice cream treats. Bukod sa kakaiba nilang ice cream, matitikman mo rin na isang kakaibang performance sa paghahanda ng iyong merienda. And last but not the least, subukan naman natin ang mga cupcake with fun, fearless flavors.
Ito ang negosyong napili ng mag-asawang sina Meg at Mike Arcilla. People were saying, you should sell it. A lot of people will like it. And then sabi namin, sige, lagay natin sa Facebook. Malay mo, baka may bumili. And that was April. Ever since, tuloy-tuloy yung order. Unti-unti na rin sumisikat ang kanilang mga creative cupcakes na may mga kaibang flavor tulad ng Food for the Gods at yung iba, cocktail-inspired pa tulad ng margarita. Pero ang talagang umuugaw na cupcake flavor nila ay ang Red Hot Choco Pepper. Sino mag-aakalang ang sili pwede pala sa dessert? Gawa sa dark chocolate ang brownies na to habang ang cayenne pepper at chili flakes naman ang nagpapaanghang dito. Sweet siya. Pag nasa taste bud mo na, mayroon siya may pagka-spicy na konti lang naman. At take note, pati ang bacon na isip rin nilang ilagay sa cupcake. Ito ang tinatawag nilang the Elvis Cupcake. The Elvis is inspired by the Elvis Presley's favorite sandwich, which is peanut butter banana sandwich with bacon, which he was said to have been eating every day. So we thought that the flavor combination is very good. The first time we tasted, sabi namin baka weird. But then it just proves that bacon is good with anything. Ang assorted box of 6 cupcakes nila, mabibili for 350 pesos. Ibang araw talaga ang panlasa ng mga Pinoy. Lagi tayo naghahanap ng kakaibang lasa at kakaibang twist sa araw-araw nating pagkain. Pero hanggat may mga kapuso tayo nakakaisip ng bagong flavors, meron pa rin bagong matitikman ang panlasa nating mga Pinoy.